na gumagalaw na talaga ang Diyos, no, sa atin dito sa internet. Malay mo, yung kausap mo, isa na pala yan si Jesus Christ. Nag-iiba-iba lang ng mga pangalan, no? At hindi mo alam, yung mga ka-encounter mo dyan online, ayan ang yan ang trap sa'yo para mahulog ka sa mga bagay na may mga something, you know? Kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan, gaya ng sabi ko, kahit dito sa internet, maraming nagsasalita sa salita ng Diyos, marami ding gumagawa sa kaaway ng Diyos. Dalawa po talaga yan. Dalawang net po talaga ang dapat pipiliin natin kung saan po tayo papasok sa net na yan mga kaibigan. Dahil totoo po talagang sinasabi ko na ang internet ay ano ba yung trap po talaga sa atin ngayon. Minsan nga po talaga sa internet, marami na po talagang nawalan ng buhay. Minsan, itong internet, may energy din po siya. Kaya dapat positive, good energy from God po ang ating hihigupin, no? Ang hihigop sa atin, hindi po yung masama. Dahil it's connect po yun sa cell natin, in our spirit, in our mind, no? Our mind working, our brain working in this internet. We use word by word. Hindi po ang ating lakas, ang ating strength ay yun lang, pagpipindot-pindot lang po, no? Ngunit, ang ating lakas, yung energy natin ay yung nasa loob po natin. Hinihigop po yan ng dalawang energy, bad and good. So kung pipili ka sa bad na energy, kawawa ka talaga mga kaibigan. Because like what I said, 2012, I encountered God through internet po. Dito po sa internet na encounter ko ang Diyos. And of course, sa sarili ko rin po. Kaya nasabi ko po na God is so powerful. At itong sa internet po, dahil it's our mind, you know, working, our brain and word for word. I encounter bad people and I encounter good people. But so many bad people talaga, mga kaibigan, ang aking na-encounter. Who are they? I just don't know. But sometimes good spirit use good people. Bad spirit use bad people. Para po makikita po natin yung mga kung ano nakikita ng ating mga mata. So, mga kaibigan, mag-iingat po tayo sa internet na to. Kasi kahit nga ako, minsan may ma-encounter ako na good people and sometimes ma-alert ako na just wait, baka mamaya patibog naman ito ng kaaway ng Diyos, no? Kaya aanuhin natin yung word, mga kaibigan. Huwag po tayong padala sa magagandang matatamis na mga salita, lalo na at hindi salita ng Diyos. Ako po ay nagsasalita po dito, talagang hindi po ito yung nagbibiro, hindi po ako nagbibiro. I'm so serious mga kaibigan. I just give you advice na please mag-ingat po kayo at talagang meron po talaga dito sa internet na something. Ingatan po natin dahil our brain is working, you know. Our mind also is part of our spirit. Kasi 'di ba ang spirit natin sa loob, ano ba 'yon, yung soul natin, umaandar po 'yon sa ating pag-iisip, sa ating mind. Kaya dapat po mga kaibigan na mas focus tayo sa salita ng Diyos, sa Panginoon, no? Yung love ng Panginoon, i-ano po natin sa puso natin mga kaibigan. Kung mga kaibigan, sa totoo lang talaga, itong internet, ang dami po talaga siyang ang dami po talaga niyang naligaw na mga TikTok at saka yung mga dito sa YouTube, mga challenge, mga kaibigan. That kind of challenge is not from God's challenge, you know. Ako na-challenge ako, sabi ko nga, itong ginagawa ko is very big challenge in my life, you know. Itong pagsasalita ng Diyos is not very easy.
but I challenge myself. But it's not actually what I said. I challenge myself because I challenge people, those who don't believe God. This is my challenge to prove to them that God will give a reward to those people who love and trust Him. Because if we replay, read, or reread sa salita mula pa lang sa Genesis, how God showed sa kay Abraham, Isaac and Jacob, kung paano siya nagpakita doon, yun ang pinapanghahawakan ko. So ngayon, kahit na ito lang ako, but I trust God so much. Alam ko na God will never abandon me. I'm just so inspired, today. At sabi dito sa 1 John, okay, basahin ko nga, 1 John. Anyway, mga kaibigan, today ay nakatulog na ako, so I'm just telling about God until matapos na po ang itong i-share ko. 1 John chapter 4:18 po. Ano kayang sabi dito? There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasakdal sa pag-ibig. Ayan. There is no fear in love. So, dapat talaga meron tayong pag-ibig din sa Panginoon. Kasi kung wala tayong pag-ibig din sa Panginoon, yung totoong pag-ibig, mga kaibigan, hindi mo siya mas talk and talk eh. Ako, I really love God so much. I always declare, kahit na ako lang, sinasabi ko talaga, Jesus Christ has a bride, Alam kong may bride talaga siya. And I feel it that Jesus is looking for His brides, bride. Tayo yun, lalaki o babae, naghahanap na po siya, mga kaibigan. At sometimes, nasabi ko nga tinatanong ko, Lord, yung dito ba na-encounter ko na dito sa internet, ikaw na ba yan? Ikaw na ba ang nag-work? Sa totoo lang, mga kaibigan, I really talk about that to God. Lord, show to me your face. Yung like you showed to sa Old Testament na God nagpapakita yung like what David said na God showed your face unto me, So I also like that. I'm just ginagaya ko si King David na pakita ka naman sa akin, Lord, yung mukha mo. Pero something na ang pinapakita sa akin ng word ng Lord, is the word only, the word na even I just pray, mga kaibigan, I pray. Hindi ko po tinipe na God showed your face on me. Pinagdasal ko lang po, pero something that the word God showed His love to me, kaibigan. So, sabi ko, Lord, there is so many names. Ikaw lang ba yan? No? So, anyway, it's me and God. Kaya ako, I'm just telling you, mga kaibigan, na you do not know sino yung nakausap mo, kung totoo ba yan. Kaya talaga minsan, we need who they are. We need to know who they are. Kung nakausap mo ba talaga sila ng personal, nakausap mo ba sila sa videos, or nagiging totoo mo ba silang kaibigan sa, yung, kahit nga tayo, di ba, online, minsan meron tayong mga group chat, meron tayong mga videos, amazing, di ba? Kahit na pa pa natin, may mga upload silang mga videos. Ito, I'm just talking to you that things that I observe, na kahit sa mga videos na ina-upload nila, I'm not so sure also because God is so powerful. He can do something para po na pwede kang linlangin, Not God will make you deceive, because God is a deceiver, but the
how to say, the adversary, ang kaaway ng Diyos. Kaya dapat alam ninyo po talaga how God talk to you and how God talk to you so that you know how the word of the opponent of God. Yun po. Kasi ako talagang inaano ko na sinasaliksik ko rin din po. Something din na anyways, in many ways na meron din po talagang makapagpalinlang sa atin dito sa internet. And I hope din ako na God will show to me the right fact, you know? Kasi tao lang din ako, minsan malilin lang. Kasi sabi nga, the very elect also ay madideceive, no? It's so amazing po talaga. Marami pong mga paglilin lang po, mga kaibigan. At dito pa lang makikita na talaga natin kung sino yung kabit at tupa. Yung naranasan ko na sinabi ko na God, I encounter Him in internet. Naniniwala ako dahil nung una pa lang, wala pa akong Facebook, sa ano pa lang ako, sa Google pa lang ako. Hinahanap ko na kasi yung presence ng Diyos eh. Ngunit kasi mali lang kasi yon dahil wala pa akong alam sa Bible, kaya akala ko tama yung mga itinuro sa akin. So, ang hinahanap ko po ay yung mga milagro ng Virgin Mary. And then, nung nagka-Facebook na ako, doon ko po na-encounter na something so amazing po talaga na nangyayari na kagaya na lang yan. Ang dami ko pong save sa aking photo saver at bakit merong mag-a-appear na, uy, na-upload mo na ba ang mga picture na iyong sinisave? Bakit may mga ganon kung walang Diyos, no? Ang Diyos lang nakakaalam nun, or sino hacker? May hacker ba yung ganon? Hindi, walang hacker sa ano ko noon eh. Walang nag-hack sa aking FB eh. Ang alam ko talaga, may Diyos talaga. Yun po ang madideclare ko po. May Diyos. God is real. And He is alive even now. Sabi sa Psalm chapter 34 verse 17, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Ito po yung mga kaibigan yung sa Old Testament na yung mga babae na yun bang na nanlulumo. Di ba yung kung maano natin yung istorya ni Leah at saka ni Sarah at saka ni sino ba to? Leah, Sarah, and Hagar. Rebecca. Yung noon pong, di ba, hindi sila nagkaanak or nagkaroon sila ng problema tapos umiyak sila sa Panginoon tapos yun, binigyan sila ng kasayahan. God knows what is in our heart, you know. Even we did not shout our cry to the people, but God knows that our heart is crying and asking for help. But I know, that's why I know God is there. Alam ko talaga there is God na magpapakita po talaga siya. Itutuwid niya yung mga taong naliligaw. Makikita ng mga naliligaw na there is God. Kaya ito, like Juan, no? Si Juan before Jesus coming,
ay kanya munang sinasalaysay ang katotohanan tungkol sa kanya. And ako din po ganyan, inaano ko po sa inyo na there is real God. He is alive. And kung ako lang talaga, no, kung sa akin lang declaration, nafe-feel ko talaga na nandito po siya talaga sa internet. Kaya masasabi ko talaga, Jesus Christ is coming. Jesus Christ is coming po, mga kaibigan. Nakaka-amaze talaga. Nasasabi ko, bakit ganun, kung si Jesus Christ ay nandito sa internet, so bakit ganun? Sino ang gumawa ng internet, di ba? Si Bill Gates, ganun. Tapos, but nafe-feel ko talaga na si Jesus Christ ay nandito sa internet. Nafe-feel ko talaga. Madideclare ko, mga kaibigan, sa sarili ko lang. Nafe-feel ko po talaga, mga kaibigan. He is alive. He is even in internet. And anyway, sinabi naman, di ba, God is all knowing, is all, ano ba yun, yung omnipresent, no? Kahit saang dako, nandoon siya. So, kung maano natin na saang dako, north, south, east, west, nandito din siya sa internet. Kaya, kung kayo na hindi kayo naniniwala sa declaration ko na God is na si Jesus Christ ay nasa internet na, nasa sa inyo po yan. Pero yun po talaga ang feel ko, kasi ako po talaga na-encounter ko si Jesus Christ sa sarili ko po mismo. Alam ko na pinakita sa akin ng Holy Spirit ay si Jesus Christ, dahil pinabasa po sa akin yung tungkol po sa kung paano siya namatay, paano siya pinako sa cross. So kaya ma-declare ko na God, si Jesus Christ po talaga yung nagpakita sa akin. At kahit dito sa internet, dahil po yung sinabi ko na mayroon po akong friend, na online friend, na nafe-feel ko po something, he's so mysterious man. And there is so many names po. Like us, we can do many names, no? Pero we just don't know, but I feel something that he is an internet po, mga kaibigan. So, nandito lang po ako at magsasalita pa rin sa salita ng Diyos. So if we ask help us, we ask the help sa Diyos Panginoon. At sinabi din dito sa John chapter 14 verse 14, if you shall ask anything in my name, I will do it. So huwag po tayong mawala ng pag-asa, mag-ask lang po tayo, mga kaibigan.